Ang ganda-ganda ng wedding gown, Oo, hindi nyo sige. nakita, bagay na bagay sa akin. At nung Ang sinuot ko, hindi mo narinig, nagputo ka ng palakpakan. Ito na ang huli mong pagmamodelo. Bakit pa ang sungit-sungitin nyo? Pare-pareho lang naman tayong empleyado ni Miss Rosales dito ah. Gusto kong malaman mo, ako in charge dito. Now, I demand an apology. Bakit ako mag-a-apologize sa inyo? Kung sakaling hihingi ako ng dispensa, si Tita Rose ang harapin ko. Wala naman akong kasalanan sa inyo ah. Para lang kayong langaw na nakadapo sa kalabaw eh. Wala kang modo? Tita! Hi! Anong say mo sa professionalism ko? Nahalata ba yung mga pasa ko? Hindi, di ba? Thank you. Thank you and congratulations. Thank you lang, tita. O ano pa? Tita naman, dapat naman may premyo. Tita, yung dating sa tinsunod ko kanina, type ko. Para mapagpunta ko sa beach, kunyari sabihin lang rich ako, hindi poor. Ay, yun lang pala. Sige. Yun lang. Tita, yung cocktail dress kanina, sige na. Para mapag nag-date ako, di ba? Maganda. And don't say no. Baka sabihin ng boyfriend mo eh, kuripot ka. Hala, sige. Sige, sa'yo na. Thank you, tita. Akin Oo, na yun, yay. naku, Thank you. Binola Thank pa you. ako nito. Oh, yung cocktail dress daw, tsaka yung bathing suit. Lagi mo ini-spoil yung babae yan. Hayaan mo na, Tita Blanca. Yun lang naman eh. Alam mo naman, siya lang ang sumusuporta sa kanyang ina. At sa barumbado niyang bagong boyfriend. Nakita mo, panay ikot ng mukha sa kaliwa. Para nun, hindi makita yung pasa sa kanan. Akong bubugbugin ng lalaki, ewan. O di humingi Tita ka rin Blanca, ng damit. Sasabay na ako kay Ito naman Edo. kasi binigyan, O, ano? sige. Uy, Bahala ka na dito, paano ha? nga pala uwi? Tingin nga. Bye. Huwag na nating lingunin ang mga nasayang na mga taon, Edmond. No room for regrets dapat, hindi ba? Ang importante, naitayo ko ang pangarap kong negosyo. At ikaw naman, napagtapos mo ang iyong mga kapatid at napagsilbihan mong mabuti ang iyong mga magulang habang sila'y nabubuhay. In a way, yes. Pero palagay ko, pwede naman natin nagawan lahat yan eh. Kahit maaga tayo nagpakasal at nagkaanak. Ah, I beg to disagree. Siyempre, magiging divided ang attention natin kung nagpamilya tayo kaagad. Besides, malapit na, eto na. Ano pang dapat natin pagtalunan? In 2 weeks' time, tatalian na kita sa leeg. At tapos na ang pagiging binata mo. Tapusin mo na nga yung iniinom mo. At uubusin ko naman itong dessert ko at pareho tayong maagang dapat magtrabaho bukas. Frank? 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 Ano ko, Frank? Salamat at dumating ka. Alam mo, akala ko hindi ka nababalik eh. Kasi akala ko tuluyan ka nang nagalit eh. Alam mo ba, hindi ako makatulog sa gabi. Mamamatay ako sa lungkot. Naman kasi, bakit mo ba ako pinapatay sa kahintay? Ano ba naging kasalanan ko sa'yo, ha, Frank? Puro ko naman dada eh. Hindi mo man lamang alamin kung nag-almusal na ako o hindi. Hindi ka pa nag-aalmusal, love? Gusto mo ba ipag-init muna kita ng tubig para makaligo ka? Hindi. Mabuti pa kaya matulog ka muna. Magpahinga ka muna doon sa taas. Pagkatapos magluluto ako, pagluto na tatawagin lang kita. Okay? Ha? Love? Oh, kiss muna, love. Sige. Sige, ipagsangag mo at ipakain mo yung paksiw na kulang pa sa ating dalawa. Bakit nga ba hindi mo palagyan ng laso ng daga ang pagkain ng tiyonggong yan nang matodas na? Tama na, inay. Kayo naman, mabait man ho si Frank eh. O ano, Gina, anong masasabi mo? Wala akong masay, tita. Ang ganda-ganda. Naku, ingit na ingit talaga ako sa inyo ngayon. Alam niyo, hindi ako makakapagsuot ng wedding gown na ganyan. Naku, ito naman. Abay, ano naman ang malay mo? Maliban na lang kung meron akong matiklo na isang bilyonaryo. Kaso naman, itong isang bum naman na lalaki itong nasa buhay ko eh. Yun nga lang, macho naman si Frank. Oh, baka naman hanggang ngayon sinasaktan ka pa ng Frank na yan. Naku, si tita naman, pangkaraniwan na yun. Ang lalaki, kapag hindi ka sinasaktan, di parang hindi ka mahal. Ano? Ang dami ko nga tama kay Frank eh. Pero alam mo, tita, parang lalo naman ako nahuhumaling sa kanya. Ay, naku, Gina. Pwede ba? Siguro dapat mo nang baguhin ang paniniwala mong yan, ha? Diyos ko, si tita naman. Alam niyo, naiisip ko nga na sana. Nangarap din naman ako, tita eh. Sana nga makatagpo ako ng isang katulad din Tito Edmond. Isipin niyo, kilalang kilala kayo. Kayang-kaya niyong kumita ng limpak-limpak na salapi. Tapos ang boyfriend niyo pa, naku.
Lahat na yata ng katangian nasa kanya. Ay nako, hindi lang yun. Sikat na sikat pang arkitekto sa buong Pilipinas. Ay nako, binola pa ako nito. Oh, eto na yung perang hinihiram mo. Bilis-bilisan mo, baka makagalitan ka pa ni Tita Blanca, mahuli ka sa rehearsal. Oh. Thank you, tita. Mm. Oo, pag-ingatan mo yan. Matuto ka sana mag-ipon habang sikat ka at kumikita. Yes, tita. Bye. Bye. Sige na. Opo. Edmond, sit down. Enjoy your coffee. Interview sa telepono nangyari. O edi mabuti ho't publicity para sa kanya. Naku, Coffee? yun nga. Yes, please. Si Rose nga bumabaliktad ang sikmura dun sa editor na yun Abay, mukhang okay naman ho si Geraldine ah. Yun akala mo. Sugar? Yes, please. 1 teaspoon lang. Sa labas, okay na okay. Pero pagka pinilipit na at binaliktad na ang ibig sabihin, paglabas sa print, ibang istorya na yon. Baka naman ho ginagawa lang yung a little bit colorful para may hatak sa mambabasa. Ay, naku, Edmond. Sorry pinaghintay kita. Alam mo naman, kapag si Geraldine ang kausap sa telepono, ay naku, endless ang conversation. After Geraldine, hindi ko na itatanong saan kayo pupunta. Pero, konting ingat lamang. Dahil ang mga tao kakasal ay... Malapit sa disgrasya. Tita Blanca, luma na ho yan. Pag tulad ni Rose ang mapapangasawa mo, buena sa ikakasal. O ano, tayo na? Bye, Tita Blanca. Alis na kami. Bye. Tita Blanca, baka dito kami kumain, ha? Baka mapaaga kami ng uwi. O sige, magluluto ako. Sige. Bye. Bye! Wow! Edmond, ang ganda! Naku, itong gusto ko, rustic. Ibang-iba sa mga lugar sa Maynila. Doon tayo. Ang ganda ng view. Wow! Nagustuhan mo? Look! It's so restful. Niisip ko kasi, sa Maynila, baka hindi tayo magkasundo kung sino lilipat eh. May sentimental value sa yung bahay na naiwan ng parents mo. Bakit naman kung ako makikisuno sa'yo? Teka ako, kasi 3 bahay pa pagdidiskusyonan natin. Itong naisip ko, isang rest house. Para kung sawa na tayo sa ingay sa Maynila, dito tayo. I'm so excited, Edmond. Hindi para sa sarili ko lang, kundi para sa magiging mga anak natin. Outdoor life with plenty of sunshine. Pag binata't dalaga na ang mga anak natin, siyempre mag-iaya ng mga kabarkada yan pag Holy Week. Pwede magdagdag lang tayo ng mga mattresses kung kulang. Halika na. Teka. Ayoko na yata, anak ko. Mahirap itong walang exercise. Abay, pilitin mo. Madali lang naman to eh. Teka Igot inspired muna. kasi ito, kaya ganitong style. Halika na. Si Edmond naman, pagod na ako eh. Abay, bahay mo na ito eh. Ikaw ang magsusupervise ng paglilinis dito. Halika na. Ay, naku. Ayoko na nga. Tutulungan ko na lamang si Nana Sepa sa pagluluto para masarap ang ating tanghalian. Basta sweetheart ko nagtimpla, masarap talaga. Talagang napakaganda ng lugar na ito. Parang paraiso. Magandang tanawin, sariwa ang hangin. Napakatahimik. Wala kang marinig kung hindi lagaslas ng tubig at huni ng ibon. Parang walang ibang tao sa mundo. Tayong dalawa lang.
Rose? Rose? Kanino mo nalaman? Kagabi, tinawagan ako ni Bong. Talaga? Ay, ako Oo. kaninang umaga lang sa radyo. Talaga? Ay, na si Tita Blanca. Tita Blanca, si Mrs. Rosales daw. Tita Blanca, totoo mang nawasak ang mukha ni Tita Rosette? Of course not. Saan mo nahagilap ang chismis na yon? Sa TV, sa radyo, sa mga dyaryo. Nervous na kami dahil 50-50 daw ang Tita Rose. That was before 12 last night. Pero ngayon, okay na siya. Especially after the operation. But we have to keep on praying. Eh, paano na yung fashion show, Tita Blanca? Matutuloy ba? At tuloy, ako ang mamamahala. Tuloy ang fashion show. Thank you. Tito Edmond! Tito Edmond! Tito Edmond! Tito Edmond, I'm so glad you survived. Salamat naman, Gina. Tita Blanca, padala mo kay Tita Rose. Huwag muna ngayon because she's not feeling well. Pero sasabihin ko sa kanya na dumalaw kayo. Maybe in 2 or 3 days, pwede na nyo siyang dalawin uli. Okay? O, Thank you, paano Tita. ho? O, sige. Thank you. Okay. Sige. Thank you. Ha? Sige, okay. Bye-bye. So, paano ang kasalin niyo ni Tita Rosette? Matutuloy pa ba? Matutuloy yung kasal, Gina. Matutuloy. Gina, yun nga palang kaibigan mo, inaantay ka ron. Alam mo itong si Edmond, just like Rose, he needs some medical attention. Kaya sigurong mabuti, dumalaw ko na lamang pagka magaling na silang dalawa. Sige, Edmond. Sige, Doc. Opo. Good evening, sir. You're looking good. Ha? Hindi ka na namumutla, ha? Napakaganda ng coverage at publicity ng fashion show mo, ah. The past week, naka-feature ang creation mo sa halos lahat ng mga dailies. Sigurado ko, puno na naman ng Manila Hotel. Dahil sa show mo. How could you be thinking of the show at a time like this? Pinipilit ko lang pasiglahin ang katawan mo. Why brood? Ang importante, ligtas tayo eh. Marami tayong dapat baguhin sa mga plano natin, Edmond. Walang magbabago. Natuloy ang show mo, di tuloy ang kasal natin. Makinig ka naman sa akin, please. Ikaw lang daw ang makakatulong sa sarili mo. Ang sabi ng doktor, makakalakad ka pa eh. Ayaw mo lang daw subukan. Huli na! Tapos na! Ayoko na! Maling-mali naman yung attitude mo eh. Kailangan makalakad ka uli. Hindi ka bibili ng wheelchair. Paano na ang kasal natin? Kalimutan mo na ang tungkol sa kasal natin. Ano sabi mo? Kung habang buhay akong nakatali sa wheelchair, ngayon pa lang, kinakalaga na kita sa obligasyon mo sa akin. Magiging pabigat na ako sa iyo. Pasahin sa buhay mo. Self-pity. Mahiya ka, Rose. Bumangon ka rin at tumayo ka. Ayoko na! Bumangon ka. Ayoko na! Bumangon ka. Iwanan mo na ako. Galit ka. Dahil kung hindi sa akin, hindi ka maaksidente. Kaya sinisisi mo ko, pinarurusahan mo ko. Wala akong ibig sabihin ganyan. Edmond, umalis ka na, iwanan mo na ako mag-isa. Pabayaan mo na ako dito. Alam ko, isa na akong habang buhay. Nasalanta ng katawan ko. Paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Hindi naman kita pakakasalan dahil lamang sa anak ka. Kung sakali, di magampun tayo. Titiisin mo lamang ang kanyang kasawian. Kung nangyari ito, nakasal na tayo. Libre ka pa, Edmond. Kung magpapakamartir ka ngayon,
Pagsisisihan mo lang ito pagdating ng araw. Sige na. Gusto ko na magpahinga. Rose, hindi ko na malaman kung anong gagawin ko para makumbinsi kita eh. Saan ako? Hindi ko napansin eh. Gina! Darling! Ganda-ganda mo talaga. Uy, nakita mo ba yung wapon tumayo kanina nung nagpalakpakan ng lahat? Ito na yung anting niyo sa'yo eh. Gina! Lumapit ka nga rito. Ikaw talagang trinitida ka, no? Sino nagsabi sa'yo yung suot mo wedding gown ni Rosette? Sinasabi ko na sa inyo. Tita, Ikaw rin. pwede ba? Huwag niyo akong sisigawan kasi malinaw ang pandinig ko. Eh bakit mo dinumihan ang wedding gown ni Rosette? Oo na. Tita, ang importante ang pangalan ni Tita Rosette. Ang ganda-ganda ng wedding gown, hindi niyo nakita, bagay na bagay sa akin. At nung sinuot ko, hindi man narinig, nagputo ka ng palakpakan. Ito na ang huli mong pagmamodelo. Ayusin mo. Bakit pa ang sungit-sungitin niyo? Eh, pare-pareho lang naman tayong empleyada ni Miss Rosales dito ah. Gusto kong malaman mo, ako ang in charge dito. Now, I demand an apology. Bakit ako mag-a-apologize sa inyo? Kung sakaling hihingi ako ng dispensa, si Tita Rose ang harapin ko. Wala naman akong kasalanan sa inyo ah. Para lang kayong langaw na nakadapo sa kalabaw eh. Wala kang modo? Ay, naku. Ako ang pinagkatiwalaan dito ni Rosette. Kaya kung ano ang gusto ko, yan ang masusunod. Uy, Sorry ho. Sinampal. It's all right. It's all right. Stay where you are. Alam nyo, matagal kong pinag-isipan ang lahat ng ito. Bago ako nakapagdesisyon. Tinulungan ako ni Tita Blanca. Nakikita naman ninyo ang aking kondisyon ngayon. And because of this, lalayo muna ako sa fashion circle. Tita Blanca will take over completely. Siya naman magko-concentrate sa RTW, which is the present trend now. Kaya, Wala nang fashion shows? Wala na, Gina. Hindi na kailangan ng mga modelo? Hindi na. Kaya bukas, after lunch, pwede na kayong pumunta sa opisina. Kunin nyo inyong mga sweldo at saka inyong mga bonuses. maraming salamat sa inyong lahat, ha? Especially for the success of our last fashion show. Hayaan ninyo. Just in case, baka magbagong plano ko, tatawagin ko naman kayo ulit lahat. Thank you. Ayan, kay Edmond, tinanggihan ko. Kamukha ng utos mo. Sa susunod, pati regalo itanggihan ninyo. Ayoko niyan. Kung gusto niyo, sa inyo na lang. O kaya, ipamigay niyo sa mga maid. O itapon niyo sa basurahan. Ikaw na lang magtapon. Ayan. Hi, sexy. Bob! Si Frank. Hindi ko pa siya nakikita lately. The last time I saw him around was 3 days ago. Kasama niya si Vivian. Ganun ba? Sige, salamat ah. Wait, come on, don't leave. Pambihira. Kung mawala naman dito si Frank, sisibatan mo na ako.
Come on, join me for a drink. Next time na lang, Bobby. Okay? Thank you. Sige, ah. Okay, see you around. Tito Edmond? Oh, hi. Halika, buka muna. Care for a drink? Mukhang hindi niyo mo kasama si Tita Rosette. Sino yun? Halika, buka muna. Buka muna. Pag-usapan natin kung bakit magaganda kayong mga modelo. Waiter! Yes, sir. Anong gusto mong inumin? Singapore Slim. By the way, ma'am. Tinan mo nga naman ang pagkakataon, ano? Nag-iisa ka, nagsusolo din naman ako. Malungkot ka, pero mas malungkot ako. Wow, ang ganda ng music, ano? Pwedeng sayawan. Or pwede mang dito lang tayo. Makinig. Good morning! Good morning. Naku, Tita Blanca, bakit ikaw pa? Ay nako, anong gusto mo? Ang katulong siya magpasok dito, na takot sa iyo at kayang-kaya mong diktahan. Pagka sinabi mo, gusto mong kumain sa kama, sunod-sunuran lamang. Pues iba na ngayon. Kung gusto mong kumain, kinakailan tumayo ka, lumakad ka, at pumunta ka rito. Bakit ganyan ka na magsalita ngayon? Nawawalan ka na ng utang na loob. Baka nakakalimutan mo. Tinanggap kita bilang sekretarya dahil sa awa ko sa'yo. Kinuha kita sa iyong apartment at tinuring kitang parang kamag-anak ko. Ito bang igaganti mo sa akin? Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ko na lamang na malunod ka sa sarili mong luha? Katulad ng makamandag na ahas. Awa sa sarili na dapat patayin. Pag ito pinabayaan ko lumaki, ito ang last na napapatay sa'yo. At hindi mo ba ako pinapatay nito? Konting pagsisilbi. Pinagkakait mo pa sa akin. Dahilan sa alam ko, kaya mo kung talagang lalabang ka. Bakit sa negosyo palagi kang nananalo? Sa mga kakompetensya mo, palagi kang bumabandera. Bakit ka papayag na maging preso sa loob ng bahay mo? Ano? Ay, naku. Lalo kang hindi lalakad kapag ang gulo na ito ay siyang nakakasahan. Pagsisisihan mo ito, Blanca. Hindi kita mapapatawad sa ginagawa mong ito sa akin. Puro ka dada. Tumayo ka. Lumakad ka. Lumakad ka! Makikita mo. Makikita mo. Pag nakalakad ako, makikita mo. Ang nakikita ko ang kahinaan mo. Bakit hindi ka lumaban? Lumaban ka eh! Ikaw. Ikaw na inaasahan ko na magiging karamay ko sa lahat ng aking mabibigat na problema. Ikaw na inaakala ko na makakatulong sa akin sa lahat ng mga pigati ko sa buhay. Ikaw na pinakisamahan ko, nangigit pa sa tunay kong kadugo. Ikaw pang iinsulto sa akin ng ganito. Lumayas ka! Lumayas ka! Nakakalakad na ako. Nakakalakad na ako. Mabait ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Tita Blanca. Tita Blanca.